Ang alamat ng rosas. Sa isang malayong nayon noong unang panahon, may isang dalagang nangangalang Rosa. Siya ay kilala dahil sa kanyang natatanging kagandahan, lalo na ang kanyang mapupulang pisngi na parang rosas. Tingnan mo si Rosa, parang diwata sa ganda. Totoo. Lalo na ang kanyang pisngi para bang lagi siyang masaya. Huwag naman kayong ganyan. Pareho lang tayo. Tara, samahan niyo ako mamitas ng bulaklak. Isang araw, pag-uwi ni Rosa sa kanilang bahay, nadatnan niya si Antonio na isa sa kanyang mga masugid na mandiligaw. Kinausap nito ang mga magulang ni Rosa at magalang na humingi ng pahintulot na manligaw. Mahal na Ginoo at Ginang, nais kong hingin ang inyong basbas upang ligawan si Rosa. Kung tunay ang iyong intensyon, malugod ka naming tatanggapin. Tama ang asawa ko. Ngunit kailangan mo ipakita ang iyong kabutihan at paggalang, Antonio. Dahil sa pagpupursigan ni Antonio, unti-unting nahulog ang loob ni Rosa sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niya pinapakita ang kanyang kabutihan at kakayahan. Narito ang ilang prutas mula sa aking taniman para po ito sa inyong lahat. Maraming salamat, Antonio. Malaking tulong ito sa amin. Napakabait mo. Unti-unti kita makikilala bilang isang tunay na kaibigan. Lahat ng ito ay mula sa puso, Rosa. Dumating ang araw na sasagutin na sana ni Rosa ang kanyang manliligaw. Hinintay niya si Antonio sa kanilang tagpuan, ngunit hindi ito sumipot. Noong araw din na iyon ay nalaman ni Rosa na pinaglalaroan lamang siya ng binata nang marinig niya nung tatawanan ito kasama ang mga kaibigan. Astig mo, Antonio. Kaya mo palang paikuti ng isang tulad ni Rosa? Amala nila seryoso ako. Isang marulak ito, mga kaibigan. Hindi. Totoo ba ito? Niloko mo lang ako, Antonio. Sa sobrang sakit, si Rosa ay hindi na muling nakita sa nayon. Nag-alala ang kanyang mga magulang, ngunit walang makapagsabi kung nasaan siya. Nasaan na kaya ang ating anak? Iyak siya na iyak kahapon, ngunit hindi ko alam kung bakit. Magtiwala tayo na ligtas siya. Ipagdarasan natin ang kanyang pagbabalik. Lumipas ang panahon, isang kakaibang halaman ang tumubo sa lugar kung saan sana makikita sina Rosa at Antonio. Tinawag itong rosas bilang pag-aalala kay Rosa dahil kakulay nito ang mapupulang pisngi ng dalaga. Ngunit ang halamang ito ay napapalibutan ng tinik. Isang paalala na sa kabila ng kagandahan nito ay may kaakibat ito na sakit at walang sino mang maaaring makakuha nito nang hindi nasasaktan. Simula noon, ang rosas ay naging simbolo ng pag-ibig na may kaakibat na sakit. Ito rin ang paalala na dapat maging totoo sa nararamdaman at huwag paglaruan ang puso ng iba.